Minasang konnichiwa, i-share ko pala sa inyo ang napakasimpleng picnic bento. Ang una nating ire-ready ay ang ating karage or chicken. Hiniwa ko lang siya ng bite size. Maliliit lang, depende sa inyo kung gaano nyo kalaking gustong hiwain. Tapos hugasan nyo siyang mabuti. Pag hinugasan nyo siyang mabuti, kailangan i-drain nyo siya para yung dasa niya hindi siya matabang. I-drain yung maigi yung pinaka-tubig niya. Tapos lagyan natin siya ng taste, dashi powder, garlic, grated yung ginamit ko. Grated na garlic at saka ginger, tobanjang or spices na Korean spices. I-mix-mix nyo lang siya. Tapos, i-marinate nyo siya ng overnight or 1 hour kung nagmamadali kayo. Ilagay natin siya sa ref. I-ready natin ang ating mga gulay. Ito palang cucumber ay lalagay natin siya sa potato salad. Ang cucumber ay curry ng Japan. Pagkaparehas ang size ng cucumber at saka ng carrot, moon size. Ito namang isang kalahati nating carrot, hiwain natin ng strip size, gagamitin natin siya sa yakisoba. Naghiwa din ako ng green bell pepper, parehas din yung size niya sa carrot. At naghiwa rin ako ng cabbage. Medyo maliliit yung size niya, hindi naman pino, yung tamang lang, bite size lang. Hugasan yung maigi ang cabbage nyo. Ito palang ginamit kong wina or sausage ng Japan, hinati ko siya sa dalawang design. Yung isa ginawa kong octopus at yung isa naman nilagyan ko lang siya ng slit-slit sa lahat ng part niya. Naghiwa pala ako ng potato, hiniwa ko rin siya ng bite size para pag pinakuluan nyo at hindi mahirap palambutin. Ito pala yung mga ginawa kong gulay. Niready ko na siya overnight. Ready ko na pala kinagabihan yung mga gagamitin ko para kinabukasan, luto na lang ako ng luto. Nilagyan ko siya ng tempura powder, konting potato starch at saka egg. At hinalo ko siyang maigi. Siguraduhin nyo palang mainit yung mantika nyo kapag i-deep fry nyo ang karage. Tapos yung atin namang cucumber ay lagyan lang natin ng salt, ilib lang natin ng 10 minutes. Tapos lutuin natin ang ating potato at saka yung carrot hanggang sa lumambot. Ito palang ginawa kong picnic bento, palagi ko talaga tong ginagamit kapag kami, pipiknik kami. Ito palang ginamit kong yakisoba ay this time naman siya, may nakalagay na siyang ready na sauce, pero depende sa inyo. Gipitin nyo lang siya ng kalahati, tapos i-microwave nyo ng 5 minutes para ready na siya. I-deep fry nyo lang yung karage hanggang sa mag-golden brown. Ito palang potato salad, kapag malambot na, i-drain nyo yung tubig, tapos tuyuin nyo ulit siya sa apoy. Lutuin natin ang yakisoba, igisa-gisa lang natin ang mga gulay. Igisa mo yung green bell pepper, tapos i-set aside nyo. Tapos naman itong ating meat, hanggang sa magbago yung kulay, i-set aside nyo. Nakalimutan kong iprito ang sausage. Iprito din pala natin ang sausage hanggang sa maluto siya. Makikita nyo yung yung size ng octopus. Ito yung palaging nire-request ng mga bata dito sa Japan, octopus na sausage. Igisa na natin ulit ang ating carrot at saka yung meat natin hanggang sa medyo lumambot siya. Gisa-gisa lang. Lagyan natin ng salt at saka pepper. Lagyan natin ng tubig kasi yung carrot natin mahirap palambutin hanggang sa madrain yung tubig. Ilagay natin ang cabbage. Lutuin lang natin maigi yung cabbage. Dito sa Japan, napakaraming version ng yakisoba. Pwede kayo mag-visit sa channel ko kung gusto nyo pa ng mga iba't ibang klaseng luto ng yakisoba. Yung yakisoba ay popular na street food sa Japan. Ilagay na natin ang ating yakisoba. Microwave na natin siya, kaya luto na yan. Ihalo-haloin nyo lang. Kapag nahalo nyo na siya, mag-combine na yung yakisoba at saka gulay, ilagay nyo na yung pinaka-sauce. Pero pwede kayong bumili ng pinaka-sauce ng yakisoba. Kapag nagmamadali ka, pwede rin to. Etong taste ng yakisoba na to, na pag nabili nyo sa supermarket, ganito talaga yung pinakalasa ng yakisoba na mabibili nyo. At pinaka-taste ng yakisoba ng Japan. Ilagay na natin ang ating green bell pepper. Hindi ko pala sinasama sa gisa para yung color niya ay magandang tingnan. I-drain lang natin ang ating cucumber pag ilalagay natin siya sa potato salad para hindi siya matubig. Smash lang natin ang potato. Kung wala kayong ganyan, pwede kayong gumamit ng fork or ng tinidor. Ito pala ay dashi powder. Tinunaw ko lang siya sa konting tubig. Nilagyan ko ng salt, pepper at saka ng mayonnaise at nilagyan ko ng konting sugar. Ito palang potato salad ang isa sa pinaka-popular na side dish ng Japan. May iba't ibang version din yan. Makikita nyo rin yan sa mga convenience store at supermarket. Ang sunod nating lutuin ay ang tamagoyaki. Ang tamagoyaki ang hindi mawawala sa pinaka-comfort food ng mga Japanese.
Makikita nyo siya sa obento. At marami rin siyang mga version. Meron siyang nilalagyan ng gulay. Pero yung pinaka-version natin ngayon ay napakasimple lang. At ito yung talaga yung pinaka-main tamagoyaki or egg roll ng Japanese. O diba, napakadali lang. Ito pala ay Japanese style. Nilagyan ng lettuce. Hiniwa ko lang yung tamagoyaki or egg roll ng equal na size. Ito palang lettuce, pwede nyo naman skip kung gusto nyo. Ito pala ay Japanese style, nilalagyan nila ng design. Tapos kailangan kasi makolor yung pinaka-picnic bento nila. Kayo, kapag gumawa rin kayo ng picnic bento, makakagawa rin kayo ng magandang design. Ilagay nyo lang siya sa pinaka-side niya, yung mga gulay, para meron siyang maraming color. Irodori or colorful ang tawag sa Japanese. Dito talaga sa Japan, mag-enjoy ka sa paggawa ng mga picnic bento or mga bento box kasi napaka-cute or kawaii. Nilagyan ko lang siya ng design. O diba? Masasatisfy ka talaga. Yung onigiri ko ay nirequest ko sa husband ko kasi magaling siyang gumawa ng onigiri at saka gusto niya malaki yung onigiri. Nilagyan lang natin siya ng furikake or yung condiments ng Japanese na nilalagay sa onigiri. O diba, ang ganda ng pagkakagawa niyan. Marami akong ginawa or niluto para kinabukasan yung mga matira, hindi yan masasayang kasi kakainin naming lahat yan. Dito na pala kami sa aming park na pinuntahan. First time lang makatikim ng kapatid ko ng mga lutong Japanese. Kararating niya lang dito sa Japan, kaya pinakain ko talaga sa kanya yung taste ng mga Japanese. Maraming salamat po sa panonood. Huwag mo akong kalimutan bigyan ng like at subscribe. See you again!